Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. What do you see? How about this? Read the letters. Follow the image. Do you understand? Now read this. Do you know? Come and see. Your life will never be the same. Dear friends, Talk 5, and we're halfway through. Grabe, thank you for journeying with us in this ongoing series. And ang title, ang pamagat ng ating Talk 5 is this, dahil dalawang storya uli ang pag-uusapan natin. It's about the waters of Bethesda and the feeding of the multitudes, no? The 5,000 men, not counting the women and children. So this is about Jesus fulfilling the needs, not only physical, but spiritual. So we're talking about two stories ulit. Dalawang eksena na gumanap sa Gospel according to John. Kagaya ng last Sunday, no? Naalala nyo yung talk 4 natin? Dalawang tao na kausap ni Jesus, si Nicodemus at yung Samaritan woman. Ito ulit with our talk today. And our one big message is this. Ask me what? Don't just seek life. Seek the life giver. Ayan. Pakihawak ang kamay ng katabi. Seek the life giver. It's not just life, no? Blessing talaga we're alive. Amen? Blessing nandito tayo ngayon. Amen? Blessing humihinga tayo ngayon. Amen? Alright. Look at the person beside you ulit. Mukhang alive na alive ang katabi mo or mukhang zombie na? No? Kasi hapon no? Usually ganitong oras, unholy hour daw, no? I pray the person beside you is alive and listening and excited for God's Word. So we're talking about two stories today. Ilan? Two. Dalawa. And our first story is this. And mamaya po for the second story, Brother Alvin will come here and to share God's Word as well. First story is about the healing of the invalid. Pakiulit, invalid. Akala ko kasi nung una invalid Iba ibig sabihin ng invalid. Invalid in the waters of Bethesda. At yung pangalawang storya is the feeding of the multitudes. Familiar sa atin tong stories na ito. But I want to focus muna sa first story of the healing of the invalid. Dun sa
pool of water in Bethesda. Na ano ibig sabihin ng invalid? Ask me what? Mga invalid kasi ang tawag sa kanila, itong mga tao na may sakit, no? Kagaya ng mga lepers, yung mga paralyzed, kumbaga outcast sila. Wala silang maibigay na contribution sa society. And kumbaga parang bigat sila to the families, to the society that they live in. So invalid. And sila ay talagang parang hindi lang second class parang the last, the least, and the lost talaga. And people don't take care of them. So pag-usapan natin, itong isang lalaki na invalid, may sakit siya. And we'll discover more about why Jesus has a purpose kung bakit connected tong dalawang story na to. So are you ready? Say, I'm ready. All right, we dive into His Word. Let's read His Scripture. Yan. Pwede po natin ipakita sa ating screen, the Scripture verse. Yan. So let's read from John chapter 5, verse 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Ano tong feast of the Jews? Kasi ang pinaka-engranding feast ng mga Hudyo ay yung Passover feast. Ito halos regular, taon-taon na nangyayari ang Passover feast. Alam natin ang purpose ng Passover, no? Is because the Jews celebrate to remind themselves nung nangyari nung nailigtas sila ni Yahweh from Egypt to the Promised Land, no? So ilang years sila sa desert? Ilang years? 40. Naalala nyo? 40 years. Mamaya may connection tayo dito, no? Let's read from John chapter 5, 2-3 ulit. Now, ito na ang eksena na nangyari, the first story. Now, there in Jerusalem by the sheep gate, a pool in Aramaic called Bethesda. Pakiulit, Bethesda. Ayan, medyo tongue twister siya, no? Which has 5 roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. Pero bakit nila pinupuntan tong gate of the pool sa Bethesda? Kami po, nakapunta kami doon mismo in one of our holy pilgrimages in the Holy Land, no? And talagang malaking lugar ito. Ngayon, ruin siya, puro bato-bato. Pero halata, at kitang-kita, may mga parang open pits na parang dati siguro may mga malalaking pools dito. Parang ang lalim ng mga swimming pool dati, no? And this area, alam ng mga tao, mga Hudyo, na when the water is stirred, kumbaga kusa, na parang nabubuhay yung tubig. And when that happens, sabi nila, is that there's an angel touching that water. So kailangan pumunta sila doon, mas lalim mga invalids, yung may mga sakit, to get healed. Pero, etong isang lalaki, napansin ni Jesus nung pumunta siya doon sa Bethesda. John 6:5, one man was there who had been an invalid for 38 years. Ang tagal. Pakisabi sa katabi, wow, 38 years. Tagal nun ha, kung kayo may sakit ng 38 years. Ano kaya ang sitwasyon nyo ngayon, no? Why 38 years? Ito, may connection. Ang galing ni John nung sinulat niya itong ebanghelyo, no? Kasi John was hyperlinking. Tandaan natin, yung mga nagsulat, talagang may purpose. Hindi basta-basta gumawa sila ng story or script. May connection yan sa nakaraan, no? Parang may hugot palagi. Why? Because ganun ang mga Hudyo. Kailangan makita nilang connection sa nakaraan. And John was hyperlinking itong invalid na 38 years na may sakit to the 38 years na mga Hudyo nung umikot sila sa desert. So there's this area called Kadesh Barnea. Pakiulit, Kadesh Barnea. Gabi, no? Talagang pinapahirapan ko kayo sa mga salita, no? And it happened in Deuteronomy chapter 2:14. Ito, basahin natin. Yung 38 years na yan, may connection siya. Deuteronomy chapter 2:14. 38 years passed from the first time we left Kadesh Barnea until we finally crossed the Zered Brook. Ito, konting background lang, oh. Because yung mga Israelita, nung nakaalis na sila from Egypt, to tell you honestly, pwedeng straight line lang sila bumiyahe, no? Maglakad, no? Straight from Egypt to the Holy Land, to the Promised Land. Siguro 2-3 years, kaya nila yon. Pero nung dumating sila sa Kadesh Barnea, may purpose pala ang Diyos. Kasi nakita ang Diyos na ang daming mga rebellious na mga Israelita sa kampo nila. Ang daming pasaway, ang daming ayaw makinig sa Kanya, ang daming nakakairita, no, ng mga tao. May mga ganun ba? May mga ganung tao sa buhay nyo na nakakairita. Meron ba? May mga ganun minsan, no? So, si Lord, ang ginawa niya, hinayaan niya yung mga Israelita na umikot sa disyerto for 38 years pa more.
para mawala yung mga rebellious na tao na ito. So basahin uli natin, no, in the scripture verse. Yan. By then, all the men old enough to fight in battle had died. Nung namatay na mga pasaway, mga rebellious, because the Lord vowed it would happen. May purpose talaga ang Diyos kung bakit ginawa niya yon, no? That's why umikot sila ng umikot sa disyerto ng 38 years bago silang nakapasok mismo, finally, sa Holy Land. Para makita nyo, no? May visual presentation ako dito. May mapa. Yan, makita natin yung mapa. Yan, okay. Tingnan nyo kung saan ang Kadesh Barnea. Nandyan lang, oh. It's at the borders. Kumbaga, nasa entrance ng Promised Land. Saan yung Egypt, no? Pag dumiretso lang sila, siguro talagang 2 o 3 taon lang kaya nila pag dumiretso. Pero nung dumating una sa Kadesh Barnea, pinaikot-ikot sila ni Lord yan sa Sinai, sa mga desert area. 38 years. So yan ang connection ni John. Ito sa invalid na may sakit ng 38 years sa dinaanan ng mga Israelites. Para makita ng mga Hudyo, may connection talaga ito. Pero ito ang tanong ko sa inyo, okay lang po ba? May personal question ako. Okay lang po ba? Are you willing to wait for God's promises and blessings for you? Are you willing to wait? Even if it will take a long time? Yes? Parang ilan lang sumasagot ha? Yes! Grabe, no? I know it's very difficult. Mas lalo, alam nyo, may promise si Lord para sa inyo. May promise siya, ma-promote ka, no? Ma-abroad ka, you'll get better in your relationships, in your finances, magka-love life ka na. Lord, anong petsa na? Hanggang ngayon, wala pa. Ang tagal-tagal na, ilang taon na. Lumagpas na ng kalendaryo na ang aking edad. Nako. Diba? Parang, Lord, kailan pa? Diba, nagsaserve ako, umaten ako ng feast. But here's the things, dear friends. And I can relate kasi kami ni Mrs., naghihintay pa rin kami to have our own child, no? And it's a waiting, it's a struggle. Pero ito, I believe in the waiting may purpose. Ask me what? It is in the waiting that God is molding and pruning your heart and building up your character so you can receive more of Him when the time comes. Wala kayong mga kamay dyan? Yes, parang narinig ko lang isang sa dulo So tell to the person beside you, it's worth the wait. Oh, diba? It's worth the wait. Nakikinikilig ako. Okay, it's worth the wait. Parang kahit mahirap yung waiting time, when the time comes, para sa'yo talaga yon. That's why yung mga Israelita, they really had to go through the 38 years and 40 years na in the desert because God was pruning them, was building up a new generation para ready na sila pumasok sa Holy Land. Baka friend, in the waiting, God is readying you. Pinaghahandaan ka ni Lord para tumanggap yung blessing na yun. Maybe now is not yet the time because alam niya, you're not yet ready. Pero I have another question. Okay lang po ba? Ito, do you sometimes feel like you're spiritually paralyzed? Especially habang naghihintay ka. And feeling mo, nagtatampo ka na kay Lord. Diba? Yes, talagang Ako, na-experience ko yun. Mas lalo nung pandemya, diba? Nakailang miscarriages kami ni Mrs. Parang, Lord, kala ko we're meant to have a family. Kala ko we're meant to have a kid. Hanggang ngayon, wala pa. May mga sakit pa kami. But because of that rebelliousness, kahit konting tinge lang, no? Check and check again. If there is still that rebelliousness, that numbness in your heart na kailangan mo itabi so God can give you the blessings that He really wants to give you talaga. Hi. Hello. Am I speaking to someone here? Yeah, diba? Ay, wow, lakas I love that. Balikan natin yung scripture. John 5:6. When Jesus saw him, balikan natin yung invalid yung may sakit ng 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, alam ni Jesus yan. Pero, syempre, may tanong si Jesus, do you want to be healed? Kung ako yung invalid, syempre naman, Jesus, I want to be healed. Pero syempre, sabi niya, may excuse kasi yung invalid. Tuwing nabubuhay yung tubig, walang magkakarga sa akin, walang magdadala sa akin to the pool. Ang layo-layo ko from the pool. Ako lang mag-isa. So may excuse, no? But dear friends, how many of us have excuses when Jesus actually wants to bless us? Maybe not in the area we're expecting ngayon, but in other areas. Pero nahihiya tayo, o kaya nagdadalawang isip, para sa akin ba talaga yan?
Ito. So like the Israelites in Kadesh Barnea, people are ambivalent whether to obey God or not. Nagdadalawang isip sila. May mga excuses, no? That's why the Israelites, grabe, minsan tayo ganun din. Kumbaga yung story ng mga Israelita, kwento din natin po yun, no? Parang we love to make excuses. We love to follow our favorite ways of the past. Yan tuloy, nadidelay pagdating yung blessing sa buhay natin, no? Ito, balikan natin ang scripture. The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I'm going, another steps down before me. Ay, unang excuse, no one is to carry me. Walang magdadala sa akin. Second excuse, first excuse niya. Second excuse, may nauuna. No? And it's true for our life today. Dati pa ito 2,000 plus years ago. Ito, talagang nag-aagawan sila. Kumbaga, agawan base ito. Pag nabuhayan yung tubig, lahat takbuhan. So imagine, maraming tao, and I've been in that place talaga, ang pwedeng ganitong karami, kasya dun sa area na yon. So pag yung tubig, ganitong kalaki, tapos nabuhayan yung tubig, lahat tayo tatakbo sa tubig. Ano mangyayari? Stampede. Di ba? Does that not happen today? Ngayon, sa panahon ngayon? Isn't this a picture of our sick world ngayon? Wounded and hurt people are struggling against each other, even stepping on each other just to get what they want and what they need. Walang pake ako sa ibang tao, basta makuha ko yung gusto ko, mangyari ang gusto ko, kahit sino man matapakan, matapakan. I want to show you a picture how chaotic our world can be. Sino dito familiar sa Black Friday sale? Familiar po ba sa inyo? Minsan sa mga online shopping, di ba? May Black Friday sale. Ako, pag ganun, makita mo, up to 90% off. Ilabangan, no? Yung month-a-month sale. Pero ito, sa US, tsaka sa Brazil specifically, yung Black Friday sale, kakaiba. Nung na-research ko ito, talaga totoo nangyayari ito. Parang nung tayo na gustong bumili ng maraming tissue sa grocery, no? Nung pandemic. Ito, makita natin yung picture on screen if we can show it. Iyon! Chaotic no? Pero, would you believe it? Friday night fights are not only happening inside the boxing ring sa mga mahilig manood ng sports, no? Pero yung Black Friday fights, totoo. And they happen until now. Kahit mula sa parking, yung papasok sa department store, tumatakbo, siguro nag-aaway yung mga tao para makuha nila yung gusto nilang smart TV, phone, gadget, or item, nag-aaway talaga. Nako. So itanong ko ulit sa inyo, okay na ba ang Christmas shopping list nyo? Pagdating ng December, dun last minute no? Just to go back to our scripture, no? Talagang hanggang ngayon, agawan pa rin. People feel that, pag hindi ko binili yan, wala na. Ibang item na siguro, yung lesser ang mabibili ko. Let's go back to what Jesus did. Ang sinabi ni Jesus, John 5:8-9, Jesus said to him, get up. Pakiulit, get up. Pakisabi sa katabi, get up. Wag ngayon wag kayong tumayo, okay? Stay muna tayo dito. Get up, take up your bed and walk. And at once the man was healed. Ito ang miracle talaga, no? He was sick for 38 years at biglang tumayo siya and he took up his bed and walked. Wow! 38 years. Iniintay niya yung tubig na mabuhayan. And here is Jesus na hindi niya kilala. I'm sure he didn't even know na ito ay anak ng Diyos and yet he was healed. What am I trying to say, dear friends? Who here believes that God's grace is abundant? Itaas ang kamay. Do you believe God's grace is abundant? Limitless? Overflowing? Siksik? Liglig at umaapaw? Pero kahit yung mundo, no, it's very difficult. Not everyone accepts this. Dear friends, grace is not scarce. Hindi siya limited. Grace is abundant. Pakiulit, grace is abundant. So God is abundant. Amen? In fact, God is limitless. Wala kayong mga kamay dyan for our God? This world may seem limited, pero when you accept and realize kung saan galing itong lahat na ito, you'll start to understand that yes, I should not just focus on the blessing, but on the blessing giver. Amen? Balikan natin ang John 5:9-10. Now, that day was the Sabbath. Okay, hindi pa tapos.
We think na akala natin itong healing, miracle na ito, but may controversy pa nangyari. So the Jews said to the man who had been healed, kasi siyempre tumayo yung lalaki, yung invalid. Ngayon, he is healed. Siyempre, bit-bit niya yung mat niya, naglalakad. Sabbath. Sa Sabbath, yung mga Hudyo, sobrang strict sila. Hindi pwede magbit-bit ng mga gamit, hindi pwede magtrabaho, hindi pwede mag-work on the Sabbath. Sabi ng mga Hudyo, mga leaders of the community, it is the Sabbath and it is not lawful for you to take up your bed. Grabe, no? Alam nila itong invalid ay na-heal. He is healed. That's a miracle. Pero saan sila focused? Focused sila sa pagbitbit niya ng mat. Sobrang focused sila sa law. And of course, because they're coming from their laws of the past, yan, si Jeremiah 17:21, sabi daw doon, do not carry a load or bring it through the gates of Jerusalem on the Sabbath day. Pero here's the thing, dear friends. Are you rested today? Tanong ko sa inyo, are you rested? Di ba, ang kanta ng kanta natin kanina, ikaw, O Diyos, ang ating pahinga. And here's the thing, yes, we should rest on the Sabbath day. Itong araw na ito. Ask me why. Because God is working for you, even on the Sabbath day. Amen? 24/7, kahit natutulog tayo, God is working for you. So you can rest. Kung napapagod ka na kapatid, kung stress ka na sa trabaho, making ends meet, know that Jesus is working for you. Amen? God is good. I have another question. Siyempre, si Jesus, inutusan niya yung invalid na tumayo. But does this mean that Jesus was breaking the Sabbath law? Siya mismo ay Hudyo. And if we believe that talagang He is a rabbi, siya ay mismo teacher of teachers, is He breaking the Sabbath law? The answer, by no means. In fact, He is fulfilling it. Sa totoo lang, it's only Him, the Son of God, who is God, who can fulfill the Sabbath law at hindi yan nakikita ng mga Hudyo. How many times has that happened to us? Na may mga miracles na nangyayari sa buhay natin araw-araw. And yet, because nakikita natin araw-araw, we take it for granted na yung pala, Jesus, God, is working a miracle in your life already. Hi. Hello. Am I speaking to someone? Diba? The fact that you're alive, may purpose yan. May ibig sabihin yan. The fact you're here listening to God's Word, may purpose yan. Mamaya, paglabas nyo at mag-date kayo ng family or with your significant other, may purpose yan. Mamaya, pag uwi nyo at matutulog kayo or magbe-binge pa kayo ng Netflix or kung ano man, there's a purpose there. You're alive. But Jesus answered them. Ito na, sinagot na sila. Sinagot na ni Jesus itong mga nagreklamo ng mga Hudyo, no? But Jesus answered them, my Father is working until now, and I am working. Diba? That's why Jesus fulfills the law, because we can rest because He is working for us. So dear friends, God's overflowing and unlimited abundance cannot be simply limited to our laws, particularly the Sabbath law. Hindi mo pwedeng ikahon ng Diyos. So dear friends, do you want to receive God's life today? Can you see a show of hands? Who wants to receive God's life today? Amen? Yan lahat tayo, right? Here's one thing. To receive God's life, we don't have to struggle anymore. Pakisabi sa katabi, don't struggle anymore. Alright? Don't struggle against others to get what you need. We simply receive God's radical and overflowing generosity. Diba? Pero alam ko yung iba, I used to be there. Parang ang hirap simply. Parang totoo ba? Is there such a love? Parang may duda no? Parang di ko na-experience yan sa buhay ko Parang in my life, I always had to work to earn respect, acknowledgement, love of others. Pero napaka-limited kasi ang pagmamahal ng tao Pero ang Diyos, hindi siya tao. He is God. He is love. He is your Father. That's why put your hand over your chest right now and repeat after me. Let it go. And let God. Yung iba kumakanta na, let it go, can't hold it back anymore. That's why it's important that we come to the feast regularly, receive His Word, receive His presence dito sa ating misa, because every day God is working in our lives over and over and over, and unti-unti, bawat brick, bawat bato, binababa niya so that we can receive more and more of Him freely and simply. Amen? As I wrap up my part,
I want to ask, sino dito mahilig manood ng mga movies? Kagaya ko, mga movie buff. Ang dami, okay. Sino dito nakanood ng Enter the Dragon? Yan, halata tuloy yung edad. Pero ba? Yung si Bruce Lee. Kilala niyo ba si Bruce Lee? Yan, yung, di ba? Napanood niyo yung Enter the Dragon? Yung totoo. Yan ang pinakasikat movie niya before he died And isa sa talagang, sa opening scene pa lang, I was blown away by his wisdom. Siya talagang gumawa na itong script ng part na ito If you watch this film, and I encourage you to watch it, of course, violent talaga siya. But then, yung philosophy niya, nung opening scene, yung eksena, nasa area sila kung saan nagtuturo si Bruce Lee at may dumaan na estudyante niya. Habang naglalakad, nagme-meditate si Bruce Lee, biglang may lumapit na isang estudyante. At ang unang-unang tinanong, sinabi niya sa estudyante na, kick me. Nagulat yung estudyante, kick me. E di, syempre, natakot. Okay, e di, sumipa yung estudyante. Woo! Sabi ni Bruce Lee, no emotional content. Kick me again. Sabi ng estudyante, ha! Again. Ano yung itsura ni Bruce Lee? Galit, again. Okay. Sinubukan niya. Ho! Not anger. Emotional content. Last na. Huh! Sabi ni Bruce Lee, that's it. Some of us are like this, like a finger pointing to the moon. Ganon si Bruce Lee. Pero yung estudyante, tumitingin sa daliri ni Bruce Lee. E di, ginanon siya ni Bruce Lee. Pinutukan siya sa batok. Sabi ni Bruce Lee, don't focus on the finger or else you will miss all that heavenly glory. Guess niyo po? Baka masyado tayong focused sa mga blessings natin. Maybe we're too focused making ends meet. Maybe we're too focused aiming to go abroad. We're focused on building up our kingdom here on earth that we've forgotten to focus on God's presence in our life. Maybe, dear friends, you're holding on so much to what you want that you're forgetting what you really need. At yan ang Diyos. Amen? Hi. Because, dear friends, Jesus wants to give you real rest. And because of Him, because of our God, you're already worthy. You already have what you need, and there's nothing else you need to prove. Di na kailangan mag-agawan with the blessings of others. There's no need to fight for your right to be blessed because you're already blessed. God is already downpouring His living waters of His love, mercy, and anointing in your life already. Amen? So, dear friends, today, turn now to the only one who can give you real rest and true healing. Palapakan natin ang Diyos. And dear friends, to give us our second story, Brother Alvin Barcelona. Sabi ni Brother Tony, 2 kwento. Ito yung pangalawang kwento. Nagparami ng tinapay si Jesus. Ay, alam niyo na yung kwentong yan. Pero itong ating series, diving deeper ito Yung mga anggulo na, di namin naisip yun, Nadinig na natin kung paano pinarami ng Panginoong Hesus ang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pero marami palang iba pang sinasabi ito dahil pinag-aaralan natin ang Ebanghelyo ni Juan. Napakalalim. In fact, in John chapter 6, yan yung kwento ng feeding of the multitude. Tignan nyo kung paano nagsimula. Bago siya magparami ng tinapay. Kasi by now, rockstar na si Jesus. Pag naglalakad siya, libo-libo na yung sumusunod sa kanya. Kaya nga dito sa pangyayari ito, 5,000 men were following Him, not counting the women and the children. So around 10,000 to 20,000, ay naku, talagang sikat na ang Panginoong Jesus. Pero bakit maraming sumusunod sa Kanya? Tingnan nyo, sa verse 2, basahin natin. And a great crowd of people followed Him. Talagang maraming followers. Kumbaga sa social media ito, viral na.
Vlogger, superstar na. Pero bakit sumusunod? E di, basahin pa natin. Because they saw the signs he had performed. At kakadinig lang natin sa kwento ni Brother Tony, nang gagamot na siya ng may sakit. Yung mga imposibleng gumaling, gumagaling. Mga paralisado, bulag, pilay, pipi, bingi. Kaya sinusundan na siya ng mga tao. At alam niyo kung bakit? Malamang gusto din nilang gumaling. Malamang may mga sakit din sila na maaring hindi lang sa katawan. Kaya eto na yung kwento ngayon. At tignan pa natin yung iba pang sinasabi ni John. Chapter 6, verses 4 to 5. It continues. Now, the Passover, everybody say Passover. Nako, dyan tayo dadive pa. The feast of the Jews, marami mga piyesta ang mga Hudyo eh. Kala nyo tayo mahilig sa mga piyesta? Wala tayong sinabi sa mga Hudyo. Ang dami nilang piyesta. At isa sa pinaka-importanting piyesta nila ay yung Passover. Passover nangyari. Itong pagpaparami ng tinapay. When the Passover was at hand, lifting up his eyes, si Jesus ito, and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, isa sa kanyang mga alagad, "Where are we to buy bread so that these people may eat?" Again, imagine yung eksena. Napunta sila sa isang ilang na lugar, maladisyerto. Kasi kung babasahin mo pa yan sa iba-ibang mga version, wala na silang mabibilhang tindahan. Nasa malayo silang lugar. Kaya nahabag ang Panginoon. Nakita niya, ang dami itong mga taong ito, gutom na ito. Marahil naglakad sila ng malayo, nakinig sa kanyang pangangaral, pero gutom na. Kaya tinanong niya si Philip, saan tayo bibilin tinapay? Bago natin ipagpatuloy yan, balikan natin yung Passover. Because the multiplication, the miracle, happens in the middle of the Passover. What's the connection? Tanong nyo, anong connect? Mahalaga. Kasi, there are 3 Passovers. Ilan? Sa kwento ni John. Sa Ebanghelyo ni John, nakatatlong kwento siya ng Passover. Ang Passover nangyayari lang isang beses, isang taon. Parang Pasko, bagong taon. Doon natin nalaman na si Jesus 3 taon lang nangaral at nagpagaling ng may sakit. Pagkatapos nun, pinatay na siya. You know that, right? Kaya ako, I wanna presume na may mga iba sa inyo hindi nakakaalam, so I always go back to the basic. Utak teacher po, sorry. You know that Jesus only lived for 33 years, di ba? 33 years old ang po namatay ang Panginoong Jesus, batang-bata. At sa 33 years, 3 years lang siyang nangaral. Yung buong ministry niya na nagpabago ng mundo, 3 years. 3 Passovers. Ano ang mahalaga dito sa Passover? Review tayo. Old Testament po ito eh. The Passover is the defining story of the Jewish faith. Ulit, pinaliwanag ko na sa inyo ilang linggo na nakakaraan, ang pananampalataya ng mga tao noon ay Judaism. Diba? Kaya po tayo, yan ang lolo natin. Ang ating pananampalataya, Christianity. Tama? Pero technically, tayo po ay mga Judeo-Christians. Dahil ang lolo ng Kristyanismo ay Judaismo. Si Jesus, Jew siya. At ang Jew, tagasunod ng Judaism. At ang mga Jews po, Jewish, napakahalaga sa kanila ng Passover. Bakit? Paalala yun sa kanila kung paano niligtas sila ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Mahabang kwento ulit ito, pero alam niyo na yan. Daang taon silang naalipin sa Egypt, kaya pinalaya sila ni Lord sa pamamagitan ni Moses. Alam niyo nang lahat yan. Napanood yung Prince of Egypt o 10 Commandments. Depende sa edad ninyo. Charlton Heston pa ata yun. Tagal na. Pero kung naalala niyo yung kwento ng 10 Commandments ni Moses, matigas ang ulo ng Pharaoh, hindi ba?
Ayaw palayain. Ano? Ganun-ganun lang. Palalayaan mo yung mga Israelita. Yun ang gumagawa ng mga pyramid. Di ba? Libreng labor sila noon. Ha? Ayaw. Anong ginawa para sa makumbinse? May 10 plagues. Salot. Alam niyo yun, di ba? Tigas ulo mo, ha? Kaya eto ngayon, sabi ni Lord, padalan mo ng mga salot through Moses, di ba? Napaka makapangyari ng kanyang staff. Ano yung mga salot na yon? Halimbawa, dumami yung mga palaka. Biglang dumami yung mga langaw. Biglang yung tubig naging dugo. Biglang dumami yung mga balang, mga locusts, umulan ng mga hail. Sa lahat ng yan, ayaw matinag ng hari. Tigas yung hari, kahit ano pa, dumilim na nga eh. Araw, biglang gumabi, takot na yung mga tao. Naku, makapangyarihan talaga tong Diyos ni Moses. Ayaw matinag ng hari. Di ako patitinag dyan. Pero bumigay din ang hari sa 10 plague. Sa 10 salot. Ano yung 10 salot? Tanong nyo ano? Mamamatay ang bawat panganay. Sa buong Ehipto, mahal na mahal ni Pharaoh yung kanyang panganay. Nung namatay yun, doon siya bumigay. Kaya sinabi niya, palayaan nyo na yung mga yan. Talagang sobra na itong nangyayari sa atin. Pero tandaan nyo, sa buong Ehipto mangyayari yun. Bababa ang anghel ng kamatayan, the angel of death, papatayin ang lahat ng unang firstborn, panganay. Pati Israelita, damay. Pero, yung magpapatay ng tupa, malalim yan. Yung magpapatay ng tupa, lamb, na kakainin nila, lulutuin nila at kakainin nila, instruction sa kanila yun eh. Tingnan nyo, ano instruction? That night, yung kanina muna, ayan. On that fateful night when they fled, God told them to prepare a meal, an unblemished lamb, ito na. Papatayin nila yung lamb, kakainin nila, at yung dugo ng tupa. The blood of the lamb. May connect na ba kayo sa isip? Yung dugo ng tupa, ipipinta nila sa tapat ng kanilang mga bahay. Ayun, pakita na natin, kapatid. Yung next slide. At pag pininta yun sa tapat ng bahay, dugo ng tupa, at dumating yung anghel na papatay, pag nakita niyang may pulang dugo doon galing sa tupa, the angel of death will pass over. Gets niyo? Because of that, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, they continue this Passover festival via a Passover meal. Hanggang ngayon yan. Tupa, hindi na nila ginagawa yung blood of the lamb, pero tupa. Hindi nila makalimutan na niligtas sila ng Diyos when the angel of death passed over them. May isa pang Passover eh. Makakulang na tayo sa oras, pero interesting kasi talaga Bible eh. Naalala nyo, naipit sila sa Red Sea. Nagbago isip ng Pharaoh. Tigas nun, balikan nyo nga, hulihin nyo. Naipit sila sa dagat na pula. Hindi sila makatawid. Dadating na ngayon yung karwahe at mga militar ng sundalo ng hari, pati siya kasama. Ano nangyari? Pinabukan ng Diyos ang dagat sa pamamagitan ni Moses. Naalala nyo? And they passed over. At nung yung mga Egyptians ay magpa-pass over, sumara uli yung dagat. Kaya yung salitang Passover, hindi lang yung mga Passover natin dito na para hindi ka na tumawid sa kalye. Hindi. Malalim po sa mga Hudyo yan. Because God saved them by passing over the lives of their firstborn. Now, listen. 1,400 years later, while celebrating the Passover, Jesus was hosting again another meal. Nagpakain siya. Alam niyo tayo mga Pilipino, sagado sa atin ang kain, di ba? Ang nagtataka ng mga foreigner sa atin, mahirap daw tayo, samantalang kung kumain tayo, 6 na beses, di ba?
Almusal, tanghalian, hapunan, may merienda, may snack, may midnight snack pa. Di ba? Tapos magtataka ka, ang lalaki nating lahat. Di ba? Ang mga Hudyo, kain din ang kain. Kaya pag nagugutom sila, kain sila. Kaya nakita ng Panginoong Hesus, nagutom ito. Pakain tayo. At kailan nangyari yon? Passover. Hindi aksidente yan kay John. He was arranging it. Nagpakain si Jesus sa Feast of the Passover dahil mamaya babalikan natin yan, yung huling Passover ni Jesus in-institutionalized. Wherein the blood and the body that you receive of the Lamb will save you. Gets nyo? Gets nyo? Galing, no? Palakpakan nga natin si John. Bigyan mo na, hugot niya yun. Kaya yung pagpapakain ng Panginoong Jesus was also saying something. At idugtong natin yan dun sa sinasabi ni Tony. Sinasabi din ni Jesus na dapat mayroon tayong abundance mindset versus scarcity. Bakit? Sa kwento kanina ni Brother Tony, kasi di ba, yung paralisado, hindi ako magpapagaling-galing dun sa tubig eh. Bakit? Doon kasi sa tubig, mapaghimala yun, kaya lang unahan. Pag yun gumalaw, sa isip nila may naghahalong anghel, sino yung mauna, gagaling. Paralisado nga siya. Bago siya makagalaw, wala na. May nauna na. Kaya ang utak nila noon, unahan. Dito, pinakita na hindi kayo kailangang mag-unahan. Lahat kayo makakakain. Lahat kayo mayroong tinapay. Bakit? Tuloy natin. Tignan nyo. Tuloy natin, please. Ayan. Nakita natin na nagpakain si Jesus ng 5,000 tao, hindi bilang ang mga bata at mga babae. Hindi po, sorry sa mga kababaihan, hindi kayo binibilang noon eh. Pero doble yan easily. At may sumobra pa. Nagsimula sa ibang version, sabi ng ibang alagad, pawiin mo na yan sila. Wala tayong mapapakain dyan. Kahit mga sweldo ng hindi magkakasya, tsaka walang mabibilhan, paalisin mo na. Scarcity mindset. Wala tayong mabibigay. Eto, tanong ni Jesus, ano meron kayo? Palagi tinatanong ni Jesus yan, anong meron ka? Ano sagot nila? Wala. Wala nga tayo. Kung di, sabihin nyo nga, kung di, 5 pirasong tinapay lang at 2 isda lang. Hindi to kasya. Kulang ito. Sa'yo. Tsaka akala ko ba wala? Meron. Kahit konti. Sabihin yung lahat, konti ay hindi wala. Gets nyo? Dahil sa kamay ng Diyos, ang konti makakapagpakain ng libo-libo. Ang maliit sa kamay ng Diyos, pag binigayan sa isang pastol na ginawang tirador, mapapatumba higante. Are you listening? Kaya sinusubok tayo ng Diyos ano meron ka? Wala na natira sa akin. Bigay mo sa akin kahit konti. Ako bahala dyan. Scarcity versus abundance mindset. At ano nangyari? Tanong nyo ano? Sumobra pa. John 6:14, they gathered 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. Sumobra pa yung 5. Pero palalimin pa natin. Bakit 12 baskets? Tanong nyo bakit? Andan nyo, sa Biblia, pag talagang dumive ka, walang nagkataon dyan. Kasi may 12 tribes of Israel. Old Testament pa yan. Pinaghati-hati mula kay Jacob, gano'n. At yung mga tribes na yan, away din ang away. Kahit ng mga pamilya, mga angkan, away sa lupa, away sa property, away. Ano sinasabi ni Jesus? May 12, sobra. Ano ibig sabihin yan? Hindi kayo kailangan mag-away-away. Bawat tribo, bawat angkan, bawat lahi, mayroon kayo. Hindi kailangan magpatayan, hindi kailangan mag-agawan. It's the same message in the healing story.
Gusto nyo, ito sabi yung scarcity versus abundance. There is no need to compete with each other for scarce resources because God's grace is abundant for everyone. Sabihin nyo, abundant for everyone. Ito pa, pwedeng wag niyong paniwalaan ito ha, pero interesting. Kasi sabi ng ilan lang, ako din, gusto kong paniwalaan, himala talaga yon. Amen? Pero merong ilang mga Bible scholars, ito interpretasyon nila. Yun daw mga tao doon, imposible daw na pumunta yun ng malayo na walang baon. May mga baon daw sila. Kaya lang naghahanap na, kainan na, pakainin sila. Ano meron tayo? Yung mga may baon, atin lang yan, magpipigay. Sa atin nga, kulang pa yan eh. Tinago nila. Ayaw magbigay. Ganyan utak nila nun eh. Ay, tayo lang ito, hindi natin kalahian. That's kulang pa nga ito sa pamilya natin. Napahiya sila. Saan? Nung may bata na handang magbahagi. Ayaw magsipaglabas sa mga baon. Ito nga yung bata, ako po, meron, inyo na lang ito, pamigay nyo sa kanilang lahat. Kaya talagang ang bata, binibiyayaan ng Diyos eh. Ang isip niya, ang imposible, nagiging posible. Di ba? Ito po, pwede nyong ipamigay. Ngayon, sabi nung ilang mga Bible scholars, nung nakita nila yung bata, handang magbahagi, at si Jesus, yung 5 yon, tinapay, ibabahagi, at pinagpira-piraso, yung mga nagtago ng pagkain, nahiya. Kaya nagbabahagi na, nilabas na nila yung mga baon nila. Kaya daw, sumobra pa para sa lahat. Pwede rin, hindi ba? Pwede rin. Pero again, maniwala tayong talagang pinarami ni Jesus ang tinapay. Pero yung version na yan, sinasabing maaring hindi lang himala ng tinapay ang ginawa ni Jesus. Himala na ikaw lumabas sa kadamutan mo. Amen? Himala na mabago ang iyong isip na imbis ako maubusan, ibahagi ko ito at pag binahagi ko ito, sosobra pa, siksik, liglig at umaapaw. Galing, no? Tuloy natin. Tuloy natin kasi wala na lumalabas dito, kapatid. Ayun. By providing abundant food in the middle of nowhere, Jesus was reenacting the manna experience in the desert. Malalim talaga si John. Sinasabi niya sa atin, 1,400 years ago, ganyan din yung mga ninuno natin. Walang makain sa disyerto. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng tinapay. Pero ang hirap sa mga Israelita, nagpaulan na ng tinapay, ang saya sandali, pagkalipas na ng ilang araw, reklamo na naman. Bakit? Kasi yung tinapay na kinain nila, nauubos. Reklamo sila na reklamo. Parang ako, magreklamo na naman ako. Wala pong lumalabas dito, kapatid. Ayan. Pasensya na po kayo. Kami lang kunwari. Ayan. Paki-troubleshoot nyo. Okay. Sige. Talikod na lang ako. Ngayon, tuloy natin yung kwento. Pagkapakain ni Jesus ng libu-libong tao, na busog lahat, bumiyahe na uli si Jesus. Nagbangka, pumunta sa kabila. Pagdating niya doon, sinundan siya ng libu-libong tao. Sinundan siya. Basahin natin. 25 to 27. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. Eto na yung pagpapalalim pa. Sinundan siya ng mga tao. At sinabing, Lord, hinahanap ka namin. Rabbi, hinahanap ka namin. Nagpakain si Jesus, sinundan siya, pero dito, nagsalita na si Jesus. Mamaya, balikan pa natin yung thought na yan. Sabi niya, ang hinahanap niyo ba talaga ako?
o yung ayuda? Kung binasa niya yung bulletin, yan yung sinulat ko eh. Ang hinahanap niyo talaga, ako o yung maibibigay ko? Si Jesus naman, pag nagsalita babalansehin naman niya. Parang kinagalitan niya, no? Pero sinabi niya, ito kasi tip, huwag kayong hahabol lang sa mga bagay na nauubos. Ang habulin nyo, yung hindi nauubos para busog kayo habang buhay. Paano namin malalaman yung bagay na hindi mauubos? Meron bang ganon? Sinabi ngayon ni Jesus, eto ngayon yung binagsak niya. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Oh! Bigay ng tinapay si Jesus, pero pagkatapos no, nagutom ka ulit, sabihin niya sa iyo, ako ang hanapin mo. Hindi lang yung binibigay ko. Dahil pag ako ang tinanggap mo, hindi ka na ulit magugutom habang buhay. Nung nadinig yan ng mga Jews, di nila naintindihan. Kasi sinabi ni Jesus, ako ang tinapay mula sa langit. Sino mang kumain sa akin ay hindi na mamamatay. Parang ngayon, kahit ngayon may magsabi sa inyo di ba? Tinapay ka? Tinapay? Kakainin ka namin? Ano to, cannibalism? Ano ba? Ha? Kukurt-kurt kami sa iyo? Mga ganon. Hindi nila maarok yun Kaya nagreklamo na naman sila, parang yung mga Israelites noon na panayreklamo. Pero bakit sila nagreklamo? Dahil kaya sa hindi nila naintindihan yung teolohiya noon, of course, Katoliko tayo, alam nyo na yung pinapahiwatig ni Jesus noon, na paano siyang kakainin. Alam nyo na yun, di ba? Paano siyang tatanggapin. Pero hindi ba nila maintindihan yun? Or, sabihin nyo, ayaw nila siya. Ang gusto nila yung binibigay niya. Gets nyo? Jesus was offering Himself, but they wanted ordinary bread. Jesus was offering the bread of eternal life. Gusto nila yung ngayon na. Ako nga, lagi ko sinasabi yan Gusto natin ng blessings. Amen? Amen? Lahat tayo gusto natin. Pero alam nyo ba, madalas ang Diyos, ang gusto natin, fruits. Sabihin nyo, fruits. Pero madalas ang binibigay ng Diyos, seeds. Buto, binhi. Kayo papipiliin ko, mangga o buto ng mangga? Siyempre yung mangga, gugutom na ako Abay, siyempre, pakakain sa'yo ni Lord yan, gutom ka Pero offer niya ulit yung buto. Mangga na naman kukunin mo. Tapos yung offer, anak, sooner or later, tanggapin mo itong buto. Bakit? Kasi ang mangga, kain ka ng kain, mauubos. Pero itong buto, pag tinanim mo yan at tumubo yan, matagal kang pakakainin yan, so sobra pa yan, makakapamigay ka pa sa iba. Pero ayaw natin yon. Bakit? Ang tagal. Magtatanim pa ako, magdidilig pa ako, hihintayin ko pa. Kaya sinabi ni Jesus na, ako ang tanggapin ninyo. Tagal naman nun. Paano yun? Yung tinapay na lang. Mas madali yun. We're like toddlers. We're like kids. We only follow God. Think about that. Ilan sa atin nagtampo kay Lord kasi hindi binigay yung hinihingi natin. Ilan sa atin nagtampo dahil yung pinagdasal natin, hindi yun ang dumating. When we think He fails to give us, when we think He fails to give us what we want, we throw a tantrum. We walk away. Nagtampo na ako kay Lord, pinagdasal ko, gumaling yung nanay ko, pinagdasal ko, yung trabaho ko, pinagdasal ko, ma-promote ako, pinagdasal ko, tumama ako sa loto. Hindi yun ang binigay ni Lord. Ayoko na! Ang sinasabi ni Lord, anak, pwede ko na bigay sa iyo pero mayroon akong mas iniaalay sa iyo. Don't just seek for life. Seek for the source of life. Why? Bakit pa kasi si Jesus ino-offer niya sarili niya? Egoistic ba siya? Gusto ba niya na siya kasi ang tanggapin? Hindi. Ito kasi yan Tignan nyo.
The waters of Bethesda, sa kwento ni Tony, mapaghimala na yun ha, but it didn't heal the paralyzed man. Yung mga tinapay, himala na yun ha, pero pagkatapos kainin, naggutom ulit. Kaya John warns us, warning ni John, hanap tayo ng hanap ng mga bagay na madaling maubos. We are seeking for waters and bread that claim to heal us and feed us, but they will all fail. They will all fail. Next slides, please, so that I can go on. Ayan. Kaya ito yung huli kong kwento sa inyo. Yung mabasa nyo dyan. Totoong nangyayari ito eh. Yung ayuda. Totoo po yan. Sabihin nyo lahat, ayuda. At ito ang aaminin ko sa inyo. Tanong nyo, ano? Kasama po ako sa nagbibigay ng ayuda. Ay, hindi po ako nag-file ng COC tapos dito nag-file lang daw yung mga senator at mga party. Hindi po, baka akala nangangampanya na ako. Pero, opo, sa totoo lang po, 3 presidente na po sa Malacanang, ang sa biyaya ng Diyos ay tinatawag pa rin po ako, kahit sinong naupo, para magbigay ng mga values seminar, integrity management talks. Kaya ako po, mayroon akong gustong kandidato, may prinsipyo ako. Kaya lang po, kung sino na yung naupo at may pagkakataon na ako ay humarap sa mga tao para magsalita, tatanggapin ko din yan. Weekly po, umiikot po ako. At ito lang pong Martes, nasa Ultra po ako. Umiikot po ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Itong huli namin sa Ultra, ayan po oh. Bago po magbigay ng ayuda, ang pamahalaan, ako muna. Magtotalk muna ako. At sinasabi ko po, mahalaga ang ayuda. Alam ko marami sa inyo ayaw yung ayuda kasi hindi yan totoong progreso. Ginagamit lang yan para iboto yung mga nagbigay. Naniniwala din po ako sa inyo. Short fix yan quick fix. Kaya lang po, nakakausap ko po yung nakakatanggap ng ayuda Yun po yung mga hindi alam kung saan sila kukuha ng pagkain bukas, next week. Nakakausap ko po yung mga walang pambili ng maintenance, yung mga na-stroke. Ang kausap ko po talaga mga mahihirap Magsasaka, mangingisda, mga may sakit. Kaya minsan, mahirap din tayong pumuna na, ayuda, baka kasi tayo hindi nangangailangan. Pero kasi sila po, pag nakatanggap nun, baka at least mabuhay sila for the next 10 days, 15 days. Gets nyo po? Hindi ko po gina-justify yung ayuda. Pero nakikita ko po, if there's a chance to help these people, why not? Pero, salamat na nilalagay din nila ako kasi sinasabi ko. Matapang ako. Gobyerno naglagay sa akin nun, sasabihin ko, kaya kayo nandito para sa ayuda, no? Yes! Nasaan na? Alis ka na dyan, bigayan na ng ayuda. Tapos bigla ako magtutok. Sasabihin ko, yung ayudang yan, mahalaga. Pero next week, ubos na yan. Mayroon akong sasabihin sa inyo na kahit ubos na yung ayuda, may buhay pa rin kayo na mas may kahulugan. Tapos, pinapayagan ako ng mga organizer na sabihin yon. Kasi alam nila, binabalanse ko na mahalaga yung ayuda, pero wag dyan matatapos. Kaya sinasabihan ko din yung mga leaders that more than the dole-outs, dapat mayroong true development. Kaya lang ito po yung aking teolohiya Ano? Tanong nyo ano? Kahit si Jesus po, nag-ayuda. Di ba nagutom yung 5,000 tao? Di ba? Ano sinabi ni Jesus? Hindi bali kayong magutom. Basta't kayo mahal ng Diyos. Tiisin niyo yung gutom. Ganun ba sinabi ni Jesus? Yung may sakit, lumapit sa kanya, bulag, pilay, paralisado. Sinabi ba ni Jesus, hindi baling bulag ka, sa langit 2020 na vision mo. Hindi baling pilay ka, sa langit runner ka. Kapatid,
Si Jesus, pag may kailangan ka ngayon, bibigay niya. Amen? Jesus knows your need now. Pero pagkatapos siyang ibigay sa'yo, warning din. Huwag ka din masyadong paka-attach dyan sa blessing. Parang ganito yan eh. Kapatid, alam mo bang may kapangyarihan din akong magbigay ng tinapay? Tingnan mo, sinamon pa. Hindi, nabili ko lang dyan yan. No? Pero pag yan binigay ko sa'yo, ayan, tatanggapin mo talaga yan. No? Siya mukhang di naman niya kailangan. Pero sa'yo ako natapat. Sigurado pag nabigyan ko ng tinapay yan, baka next week babalik uli yan. Tapos hahanapin ako, Brother Alvin, baka may sinamon ka uli dyan. Kasi yung ibang mga prayer meeting dyan nagsisimula, pakain muna eh. Di ba? Kaya babalik sila ng babalik kasi, napaparami ako ha. May tinapay ulit. Sa'yo na yan. Ba't ba hindi? If it will meet the immediate need. Are you getting me? Pero ang dasal natin, sasabihin ni Jesus, pero next time, hindi ka babalik dahil dyan lang sa tinapay, ha? Dahil meron pang mas mahalagang tinapay na matatanggap mo dito. Amen? Lalo na pag pera binigay ko. Wag na, baka Ay, gusto mong maraming umattend dito, puno ito? Sabihin ko lang, magbibigay kami pera, puno ito. Kaya lang, next week, pag wala ng pera, tayo-tayo na lang uli. Kaya it's really a sensitive thing. How you address the immediate need. But lead them, sabihin niyong lahat, lead them to their ultimate need. Si Jesus. Kasi kita nyo, sa huling Passover na kwento ni John, 3rd year, ibang tinapay na inalay ni Jesus. Jesus invited His disciples who will continue what He will do. Sila ba yung magpaparami ng tinapay? Para pakainin ang libo-libong tao? Sila ba? Tanong nyo, sila ba? Oo. Kasi yun ang mga unang mga obispo. Yun ang mga unang magtatayo ng simbahan. At sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo itong tinapay. Binabahagi niya at sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya pag tinanong tayo, akala ko ba galing kayo sa mga Jews, Christians, ba't wala kayong Passover? Meron. Ang tawag, Holy Eucharist. Misa, kung saan ang tinapay ay pinapira-piraso at naibabahagi sa lahat. At ang tinapay na ito, ang tinapay ng buhay na kapag tinanggap mo, dito at sa hanggang sa kabila, mayroon kang buhay na walang hanggan. Grabe, no? Yung pala yun. Today, every time we celebrate the Eucharist, we heal ourselves from paralysis, spiritual paralysis. We heal ourselves from hunger, from the manna that comes to heaven. Again, hindi ba mahalaga? Yung mga pangangailangan natin ngayon, mahalaga kay Jesus yan. Kaya pagdadasal natin yan, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Alam ni Jesus, kailangan mo ng ayuda sa araw-araw. Pero nawa, ang pagkain mo sa araw-araw, ang iniinom mo araw-araw, ang biyaya mo araw-araw, will lead you to seek the source of it all. Do not just seek for the blessings. Seek the blesser. Do not just seek for life. Seek the life giver, and you will have eternal life.
Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.